You have a clever way of rejecting God's law in order to uphold your own teaching. This is from Jesus. Mark 7 verse 9, Good News Bible. Blessed everyone and welcome to our live stream. This is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong bumabate sa lahat-lahat ng mga kapatiran natin, sa lahat-lahat ng mga tumatangkilik ng broadcast na ito. Saang dako man kayo ng mundo, anong oras, anong araw man ninyo panunuorin ang broadcast na ito, ang ating pong dalangin ay sana ang pagpapala ng dakilang may kapal ang sumasa ating lahat-lahat. Magiging masaya na naman po tayo sa ating Making the Invisible Visible. And this time siguro light moments muna tayo kasi katatapos lang natin ng Mother's Day and susunod naman yung Father's Day and nakalimutan na nating mga Pilipino ang bakasyon kasi walan tayo ng bakasyon dahil sa pagbabago ng ating mga schedule o calendar year sa ating mga paaralan. But be that as it may, mag-aaral po tayo ngayon ng Making the Invisible Visible. And sana po pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral na ito. Dadako po muna tayo sa ating scripture reading. And this is based in or from Mark chapter 7. Some Pharisees and teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus. They noticed that some of his disciples were eating their food with hands that were ritually unclean. That is, they had not washed them in the way the Pharisees said people should. For the Pharisees, as well as the rest of the Jews, follow the teachings they received from their ancestors. They do not eat unless they wash their hands in the proper way. Nor do they eat anything that comes from the market unless they wash it first. And they follow many other rules which they have received, such as the proper way to wash cups, pots, copper bowls, and beds. So, the Pharisees and the teachers of the law asked Jesus, "Why is it that your disciples do not follow the teachings handed down by our ancestors, but instead eat with ritually unclean hands?" Jesus answered them, "How right Isaiah was when he prophesied about you. You are hypocrites. Just as he wrote, these people, says God, honor me with their words, their hearts is really far from me. It is no use for them to worship me because they teach human rules as though they were my laws. You put aside God's command and obey human teachings." And Jesus continued, "You have a clever way of rejecting God's law in order to uphold your own teaching. For Moses commanded you, respect your father and your mother. And if you curse your father or mother, you are to be put to death. But you teach that if people have something they could use to help their father or mother, you say, this is korban, which means it belongs to God. They are excused from helping their father or mother. In this way, the teaching you pass on to others cancels out the word of God. And there are many other things like this that you do." Mark chapter 7, verses 1 to 13, Good News Bible. May the Lord bless the reading. Lumapit nga kay Jesus sa mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nilang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuruang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pichel, sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian." Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwalan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Ang galing ninyo.
Ang gagaling ninyo. Para lang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina. At ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, naihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo. Ang taong yun ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos pamamagitan ng mga tinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad nito. Diyos sana magbigay pagpapala sa mga taga at sa mga talatang ating binasa. Tunay nga po na nakakatuwa. I love that won't let go. Part 16 na po tayo dito sa ating seryeng Making the Invisible Visible. At ngayon, gamitin lang po muna natin yung light moments. Alam po natin na medyo, mamaya natin talakayin ng kaunti yung binasa natin sa ating scripture reading. Sa mga light moments natin, mas madali kasing ipakita making the invisible visible kung medyo magaan. Kaya sabi nga ni Dr. Seuss, kids learn more when they laugh more. Or kapag medyo pabiro natin dadaanin or medyo patawa natin dadaanin, hindi gaano mabigat, ano? So, light moments could become teaching opportunities. Sa ganon, may pakita natin yung pagiging absurd. Show the absurdity of what others believe. Ang iba naniniwala ng ganito, ganoon. Ang iba nagtuturo ng ganito, ganoon. At matatawa tayo magkaminsan sapagkat alam natin wala yon, hindi nasusulat yon. Or kagaya nito, ipinagpipilitan nila na yung paghuhugas ng kamay bago tayo dumako doon, no? Pinagpipilitan nila na ito ay kahalos kapantay. O nga naman, logically, dapat lang hugasan. Pero kung gawin mong batas, hindi nga naman pwede. So, absurd na kung sabihin. Tradition, ito na naman tayo, paulit-ulit tayo, no? Tayo pa man din ang isang grupo ng mga mananampalataya na magsasabing wala tayong tradisyon, pero tingnan mo maigi ang gawain sa loob ng iglesia, ang dami-daming tradisyon dahil hindi nga tinanong ang pinanggalingan nito at buong akala natin kung muna susulat, yun ang pakahulugan, pero hindi pala contextually at hindi din pala kapag ginamit mo ng ayon sa pagkakaintindi noong mga nauna kaysa sa mga nasa 20 at saka 21st century. Ang isa pang absurd ay yung kung ano man sabihin na sa social media, kung ano ang trending, parang yun ang tanggap. Kung ano ang trending, parang sasakay ka na lang doon sa ganung uso, nakikiuso ka na rin. Absurd, di ba? Kasi ang mga bagay-bagay na hindi tama, isinishare pa rin sa social media. Kaya nga, magkaminsan, lalong lumalaganap yung fake news kasi sinishare lang. May mga iba kong estudyante na nagpapasalamat na sasabihin ng ilan, Lord, maging okay lang ang research namin kahit hindi na kami okay. Alam niyo yun? Sabi ko, be careful what you pray for. Kasi pagka pinagbigyan ng Diyos sa pumasa at okayhan yung research ninyo, tapos magka-COVID kayo, ewan ko lang kung ano sasabihin nyo sa susunod. Or any other things. There are a lot of things that people share in social media without even thinking. Kaya ipapakita natin yung absurdity nito dito at sana sapat na ito. Hindi na natin pupuntahan in detail ano tong mga absurd things that are being shared in social media. And there are also things na tabu noong unang panahon, ngayon common. Na noong unang panahon, kapag hindi mo ginawa yan, hindi mo ginala mga magulang mo, talagang ang buong komunidad, ang buong mga nasa paligid mo ay sasabing, walang modo tong isang to. Sa ngayon, magmamayabang pa, ay dapat lang, good. And some other things. Tunay nga kaya nagbago na ang panahon. Bago tayo dumako doon. Alam ko,
bilang Pilipino, nasasaktan din ako sa nangyayari at nananalangin na sana manatili ang kapayapaan dito sa usapin sa South China Sea, pero sa atin, West Philippine Sea. Pero may bagay ako na na-appreciate. Alam natin kung ano ang reputasyon ng made in China. Pag sinabi mong made in China talaga, walang mabuting bagay eh. Pero believe me this one, made in China, noteworthy. And what it is, here it is. In July 2013, the National People's Congress passed an unprecedented and controversial law, the protection of the rights and interests of the elderly, also known as the Filial Piety Law. This law mandates that adult children provide culturally expected support to their parents, 60 years or older. Per the law, duties include frequent visits, sending greetings to attend to the spiritual needs of the elderly. Wow! First time, nasasabihin ko talagang hanga ako sa made in China na ito. Nakakatuwa. All the while, alam naman natin na dito sa bansang ito, yung pwede na. Or mahilig sa mga hindi original, mahilig sa mga gaya-gaya lang. Pero this law is commendable. Unprecedented, tama. Controversial, tama. Pero napakaganda nito yung kanilang Filial Piety Law or support for the elders' rights mula sa mga anak. Bigyan naman natin yung mga taga-India. So, let's read over from India and from America also. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act of 2007. Tinignan na po natin ito. Sinasabing this law makes it a legal obligation for children and heirs to provide for their parents or senior citizens, ensuring their basic needs such as food, clothing, residence, and medical attendance are met. Hindi rin pala ang China, ang India sa China. 2007 pa sila, no? So nauna talaga ang India. Kagalang-galang nga naman ang India this time. Obligation ng mga anak at ng mga tagapagmana to provide for their parents or senior citizens. Hindi lang talaga exclusive dun sa mga parents. Tingnan naman natin ang galing sa Land of the Free and Home of the Brave, Made in America. Let's look at this. Tinignan po natin ito kanina and noong mga nakarang araw, naghahanap po ako pero ginamit ko na lang ito galing sa smartasset.com na lang. And filial responsibility laws. By definition, sinabi niya doon, are legal rules that hold adult children financially responsible for their parents' medical care when parents are unable to pay. Kapag hindi kakayanin ng mga parents, when parents are unable to pay, it is the children's children who are financially capable are financially responsible to support their parents. These laws typically only take into account who is able to pay the debt and do not necessarily divide the payment responsibility evenly. Sinasabi niyang hindi kailangan paghati-hatian ng mga kapatid ng ganito ang porsyento. And this is good because 30 US states have some type of filial support or responsibility law. And in-enumerate nila yung 30 states na yon. Pero dahil sa espasyo natin, hindi po natin mailalagay lahat-lahat dyan. Sa Pilipinas kaya, ano naman kaya meron made in the Philippines? Alam nyo, ang Pilipinas ang nagyayabang na the only Christian country in Asia noon. At hanggang sa ngayon, pagpipilitan na dito yung Kristyanismo umusbong, dito yung Kristyanismo nang galing.
Pero alam niyo ba, sa social media, ang pinag-uusapan nila ay, can parents... No. Ang una muna is it the obligation of the children to support their parents in old age? At nagsasabing, no, hindi natin obligasyon yan, hindi natin duty yan. So, sa isa sa mga forums na to na napuntahan ko, napasok ko, can parents sue their children for filial support? At nakakatuwa, ang napakarami nagko-comment na hindi natin binalak, hindi natin silang gumawa ng obligasyon nila, sarili nila. So wala tayong utang, wala tayong obligasyon, wala tayong duty to have them even in their old age. Hindi natin binalak, hindi natin ginusto na isilang tayo sa mundong ito and things like that. Ang worst of it all is that may mga nag-comment, baka pagtawanan lang sila sa korte, baka sermonan lang sila ng huwes, baka ipamukha pa sa kanila na things like that. Kung gusto niyo magbasa din kayo, hanapin niyo na lang, i-google niyo na lang. Pero mayroong nakasaad sa Family Code, RA 195 yata yan, na itong nilalaman. Ulitin natin, sinasabi na doon, hindi daw obligasyon na suportahan ng mga anak at kanilang mga magulang, lalo na kung toxic ang family. Isipin mo, sa social media ilalabas siyang toxic ang family niya. At ang dami talagang opinion ng mga kabataan tungkol dito sa parent support. Ito nakita ko mula sa Respicio and Company Law Firm. Article 195 of the Family Code, this article explicitly, ibig sabihin, lantaran, diretsahan, lists the order of persons who are obliged to support each other, which includes na kasama, kalakip doon, kaparti doon, parents and their children. So, ang parents na suporta sa mga anak, ang mga anak, common sense na lang yun sa kanilang mga magulang. As per this code, ang interpretasyon nila is, children are bound to provide support to their parents when they are in need. Kung nangailangan. Hindi naman yung monthly support or hindi naman yung obligado mo na may quota talaga. Kaya nakakatuwa. Nakakatuwang mabasa at nakakahiya na mabasa na pinag-uusapan ang mga bagay-bagay na ganito sa social media and even sa classroom, even sa mga estudyante, na dapat bang tulungan ang miyembro ng pamilya sa kanilang pagtanda. Lagi ko sinasabi sa kanila, hindi mo kailangan ng batas, hindi mo kailangan ng duties and obligations to do that. Common sense. Enough na sana dyan. Kaya, nagbuklat tayo. Ginamit natin the Old Testament, the New Testament, the Old Testament, and even I quoted from Quran. Sa New Testament, o sa Old Testament, sinasabi niyang, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Exodus chapter 20, verse 12. In honoring your father and mother or honoring your parents, hindi lang yung opo at po at opo, kundi you honor them by providing things for them. Ito, ano naman ang sinasabi sa New Testament? According to St. Paul, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household. Specific, relatives, madami, own household, pamilya na yan. Ang sabi niya, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Puro for the Lord, o praise the Lord, tapos napakaliit na bagay, hindi magawa. Kasi kagaya ng mga Fariseo, nasasabing, korban na yan, so hindi ko na ibibigay sa iyo. Di ba? Hindi yata nabasa ang unang Timoteo 5:8. Sa Quran naman, 31:14 ng Zora Luqman, and we have enjoined upon man care for his parents. Parang mas mabigat ang wordings ng Quran kaysa sa
bagong tipan at saka sa lumang tipan. His mother carried him, increasing her weakness upon weakness, and his weaning is in 2 years. Kaya pala, pagkainawat, 2 taon, dito sa kanila to. Be grateful to me and to your parents. To me, is the final destination. So, major na mga religious groups nagsasabing caring for the parents, elderly, obligasyon or nakapaloob doon, ipinag-utos doon, or sinabi doon na uunahin natin yung ating household, and no question about it. Is it itong Gen Z at saka Gen Y lang ba talaga to? New generation and then new thinking. Gen Z are known for their being adventurous and self-entitlement. Okay? Mga gusto subukan ng mga bagay-bagay kahit sabihin mong bawal o hindi tama, subukan muna natin. Sabihin mo, bawal yan. Ang sagot sa'yo, uwe, hindi nga. And kapag masabihan mo ng hindi ayon sa gusto nila, hindi nila matanggap kasi yung kanilang karapatan, parang naaalisan ka agad-agad ng karapatan. Kaya yung being self-entitled, magsasalita ka talaga ang mga to, no matter who or what ang masasagasaan. Isa pa sa mga nakikita natin sa new generation at saka sa new reasoning na to is this. They seem to have this built-in abhorrent for laws. Ayaw na ayaw nila yung salitang duties and obligation. Ayaw na ayaw nila yung sasabihin hanggang dito lang. Constricting their freedom. Kaya ang gustong-gusto nilang sabihin is, this is my life, this is my way, my rules. Ito dapat ang masunod, ito dapat ang gagawin. Teka nga muna. Kung ginawa kaya natin ang mga bagay-bagay na to noong mga sanggol sila na iniasa nila lahat-lahat ng suporta galing sa mga magulang, umabot kaya sila sa ganitong edad, sa ganitong kapanahunan? Hindi nag-iisip, Kasi ang kinukuha nila ay yung mga sinasabi sa social media. At ang mga nasa social media, ang mga nagpo-post lang naman dyan, either magandang hangarin, at pangalawa ay makapag-shoutout lang talaga. At karamihan sa mga nagpo-post, hindi naman natin nila lahat, karamihan sinasabi natin, may mga pinagdadaanan na hindi kagandahan, so to speak. So, let's go over this. Aaminin natin that contextually, Mark chapter 7, 1-13 talks about tradition on food, kosher food para sa mga Hudyo. Or, kaya nga ang title, it is tradition at saka mga beliefs, or what defiles a man. So yung whole narrative of Mark chapter 7 ay patungkol doon sa what defiles a man. Hindi yung pumapasok, kundi yung lumalabas, so to speak. Subalit, along the line, nakita ng Panginoong Jesus na ito ay teaching opportunity on obligations or on moral obligation. Nailagay ng Panginoong Jesus na pagkakataon itong ituro, pagkakataon itong isama, na mayroon kayong sinusunod, na mayroon kayong pinaniniwalaan, na mayroon kayong tradisyon na hindi tama. Na yung mga obligasyon dapat, which was from the very beginning, common sense lang, alam mong dapat, honor your father and mother. This is the first commandment with promise. Yung moral obligation na yan, inalter na o binago na ng tradisyon, binago na ng opinion. Bakit ginusto ba natin ipanganak sa mundong ito? Hindi naman sila may gusto, kaya sila dapat may obligasyon sa atin. Pagtanda nila, bahala sila. Altered by opinions. Wala daw nasusulat. Common sense. Wala bang nasusulat? Ayaw mo namang gamitin at ayaw mo namang applicable sa iyo ang batas ng Diyos. Kasi sasabihin,
hindi din ako naniniwala na may Diyos, then common sense na lang ang gamitin natin. Subalit makikita natin ng Panginoong Jesus, ipinakita niya that written tradition or God's law is above at dapat mas mataas kaysa anumang opinion, anumang tradition, anumang beliefs, anumang handed down oral tradition. What God says is final. What you say, keep it to yourself. What others say, keep it to yourselves. Kasi hindi talaga pwedeng ipantapat yon or sabing i-equate that may do same weight siya sa batas ng Panginoong Diyos. Just listen to this. Talakayin natin verses. Some Pharisees and teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus. These are experts of the law, religious leaders, authorities in matters of spiritual matters. And they come from the capital city, from the capital also of such belief, from Jerusalem where the temple was. Sentro yon ng religious center ng mga Hudyo. And what they first noticed was that some of Jesus' disciples were eating their food with hands that were ritually unclean. So ang unang-unang papansin nila, teka nga muna, itong mga alagad mo, hindi sila nag-a-adhere sa traditions, sa rituals, sa mga ginagawa. Hindi. Basta na lang sila kumakain na hindi man lang naghugas ng kanilang mga kamay. Ngayon, alam na natin kung saan nanggaling itong rules sa hygiene, na kapag galing sa palengke, dapat hugasan, dapat may proper way of washing it. At mayroong mga iba't ibang paraan ng mga parents, mayroong ibang mga magulang na gusto running water, may iba naman nagtitipid ng tubig na gusto doon sa planggana tapos doon hugasan. So wala namang masama doon. Yung proper way to wash, nothing wrong with that. Wala pong masama doon. Ang pinapakita lamang ni Marcos ay yung pagiging mitikuloso nila sa mga nakasanayan nila how to do things. So sa halip na sagutin ng Panginoong Jesus, nung tanongin siya, bakit hindi sumusunod sa tradisyon? And instead, eat with ritually unclean hands. Ang sagot ni Jesus is this: hypocrites. Tama si Isaiah sa inyo. These people say they honor God with words, but their hearts really far from Him. Bakit? Rote level. Kagaya din ngayon, ang daming mga tao ngayon na can quote memory verses, can quote tons of verses. Hindi niya makita talaga na kaya nga niyang i-quote, di naman niya magawa. And it is no use for them to worship me because they teach human rules as though they were laws. Ang daming mga worship. And then church, sasabihin ang church, I called out. Tapos sasabihin niya, you should attend church. Teka, how could you attend church? And matters like that. Tapos worship service. Worship is a service and service is a worship. Ang dami mga terminolohiya na pagsama-samahin na hindi naman, tapos sasabihin, we call Bible names. Bible words. By Bible names. Bible terms. Wala naman yung dalawang yun, di ba? And ang nangyayari is that, tama si Jesus, you put aside God's command and obey human teachings. Ang bungakala ng ilan sa atin ay anumang minana niyang katuruan sa loob ng iglesia, anumang minana niyang katuruan sa loob ng spirituality, yun ang gospel truth, on which is not. Intertwined doon yung religion, tradition I should say. Naka-intertwined doon yung paniniwala ng mga nauna. At dahil yung mga sumunod hindi na rin nag-isip at inisip nila na yung itinuro nung nauna, mga ninuno nila ay tama at totoo, nagparot na rin lang, sinundan na lang yung sinabi nila
without even thinking, at i-quote pa yung ibang mga bagay-bagay na ginawang creed, ayaw namang tanggaping creed. We speak where the Bible speaks and silent where the Bible is silent. Hindi din totoo yun. Ang daming mga wala sa Biblia na ini-speak. 5 steps to salvation. Tapos, kukuha-kuha ka kung saan-saan. 5 sa worship. Tapos kukuha ka kung saan-saan. Tapos sasabihin, we do things as they do doon sa primitive Christianity. Teka. From 30 to 33 AD, may mga nag-worship na o may mga kapatiran na noon. And you say you do things, wala pa noon yung Matthew, Mark, Luke, John. At sasabihin mong pagtagpi-tagpiin natin yung ngayon, 300 na yun nagawa. Ang Biblia pinanghahawakan natin, 300 AD na nabuo. Paano ka maging first century Christian, late na yung pinagbabasihan mo. Tapos calling that Bible names, Bible practices. Hindi totoo yun. Mali na naman na reasoning yun. Kaya nga, ito mag-a-apply. You put aside command and obey human teachings. The commandments of God, you put aside because of these human-made teachings that was handed down to you. 300 na nung dumating ang kabuuan ng New Testament, ng buong Biblia sa first na canon. Tapos ayaw mo pa yung gumawa ng canon kasi hindi siya nagbibilong sa grupo mo. Ano na lang? Ano ba yan? And Jesus continued. Ito, tamang-tama lang, no? You have a clever way of rejecting God's law in order to uphold your own teaching. May paraan talaga kayo. May magaling kayong paraan na isang tabi ang utos ng Diyos upang mapanghawakan lang yung inyong sariling katuruan. Clever way of rejecting God's law. Where tradition supersedes written law. Bawal po yan. The law is above tradition. Pinakita na po natin yan sa mga naunang broadcasts. Kaya tama si Moses. Tama ang Panginoon. For Moses commanded you, respect your father and your mother. And if you curse your father or your mother, you are to be put to death. Clear. Respeto. Support is there. Punishment is also clear. Pero ngayon sasabing, okay lang. Kasi ito, naitalaga ito para sa Diyos. Korban. But you teach that if people have something they could use to help their father or mother, but say this is korban, belongs to God, so hindi na natin gagawin. Dito pala nanggaling yon. Yung human teaching o human opinion superseding the commandment ay ginamit pa na panangkalan o sangkalan ang Diyos. This is, halip na itulong ko sa inyo, itinalaga ko po ito para sa Diyos na rin po ito. Kaya wala na akong moral obligation na suportahan kayo kasi nagbibigay naman ako sa church. Wala na akong moral obligation o duty na tulungan kayo kasi nagbibigay naman ako ng ikapo at saka nagbibigay naman ako ng love gift at magbibigay naman ako, tumutulong naman ako sa iba. Dito pala galing. At maraming gumagawa sa atin yan. And you say they are excused from helping their parents or their father or mother. Which is a direct contradiction doon sa sinabi ni Moses. Ito yung human teaching, human opinion, canceling out the Word of God. Kaya tama yon. In this way, the teaching you pass on to others cancels out the Word of God. That is absolutely wrong. Kaya pala, ang mga kabataan din ngayon at ang mga bagong henerasyon, kaya nilang sabihin, Kristiyano sila, mananampalataya sila, pero hindi nila gagawin yan. Kasi
may pinaglalaanan naman na iba. Para rin din naman sa Panginoon ito. Or kagaya din ng mga ibang mga kapatid, para din naman sa Panginoon ito. Canceling out the Word of God. Human teachings canceling out God's law is absolutely wrong. And hindi lang po doon nagtapos ang Panginoong Jesus. Bagaman sabi natin contextually, hindi ito pinag-uusapan, pero this is a teaching opportunity for Him. At ito bang sinabi niya, and there are many other things like this that you do. Marami pang kagaya nito. What other things? Natawa lamang ako, nagbabasa ako ng Facebook posts. At ang isa sa mga talaga hindi ko napalagpas is this. Isa sa mga posts sabi niya, galing sa scam ang pera mo, tapos caption mo, thank you God. Galing sa scam, tapos nag-thank you God. And then, may isa din ako nakita na sinasabing, Lord, bless our plan and make it successful and make it fruitful. Alam mo from the very start na illegal yung gagawin nila. Or kagaya na napapanood natin sa Reels, na nakita ko yung isa, no, yung hold upper, nag-antanda muna siya, making the sign of the cross bago siya mang-hold up. Or making the sign of the cross bago siya gumawa ng illegal, hindi nararapat. Ay, nako. Or some other movies, makikita mo na they're doing these things na illegal drugs, and then ang mga nasa likod niya ay lahat-lahat mga rebulto at lahat mga santo, mga puon, and they discuss things. Ay, nako. There are many other things like this that you do. Ito hindi gaano halata, no? But making the invisible visible. Nangako. At sasabihin, ang malilikom po natin na pera, ang income po, maging income generating ito. Itong mga bagay-bagay na to ay mag-share tayo, magsusupport tayo ng preachers, magsusupport tayo na mag-build tayo ng church buildings. Yet yung investment is very questionable. Ay, nakakatuwa din. Or some, hihingi ng tulong, no? Manong, or Lord, makapunta lang ako sa Amerika. Tutulungan ko si ganito, si ganon, si ganon. They're gone. Yet nasaan yung tulong? Hindi tayo nag-e-expect ng tulong. But promises. Or kagaya ng mga Alfanda sisters noon, no, na nanalangin dahil nga pauwi sila ng Kalapan, inaabot sila ng matinding unos dito, nananalangin, nagsabing, Lord, makaligtas lang po kami sa unos na ito, magpapakabait na po kami. Magpapakabait na po ako. Nung nakaligtas nga, at isinusumbat nga, sabi, nakaligtas naman ako eh. So, nawala na yung promises. There are many other things you do like this. So many other things. Alam po natin yan. Kung iisa-isahin natin ang mga absurd things that we do that cancels out the Word of God just because of our opinion, just because of other people's teachings, just because of other people's beliefs, just because of keeping the tradition, just because of, and a lot more of things. Talagang mauubusan tayo ng espasyo at mauubusan tayo ng panahon. But know for certain that your opinion, good as it may seem, cannot or do not cancel the Word of God. Your opinion, good as it may seem, cannot excuse you from your obligations, moral obligations, and even yung common sense. Your opinion, good as it may seem, does not count. It remains as an opinion and can't be a doctrine. Maganda mang pakinggan, magandang isipin, pero hindi pwedeng gawin at ipasunod at ipatupad bilang doktrina dahil ginagawa mo ng utos ang kaisipan ng tao higit kaysa utos ng Diyos. And for 10%, sabi nga ng iba, don't use God as your alibi that you're doing this for the glory of God. Again, mga kapatid,
Ito po ang inyong kapatid, Jose Ronoboy Perez Cariaga. Ang pagpapala sumasa ating lahat po.